Si Melinda Verano, 58 anyos, ay bilad sa araw dahil sa kanyang trabaho bilang street sweeper sa Tabaco City. Araw-araw maghapon siyang nasa kalsada, mga oras na kadalasang mataas din ang temperatura o heat index. May mga pagkakataon na hindi maganda ang kanyang pakiramdam pero kailangan niya pa rin pumasok. Lain sa pagmati, pirit mo sa trabaho baga, nagkarap sa ko. Yun lang. Sa patuloy na pagtaas ng heat index, mas ramdam ang epekto nito ng mga manggagawang araw-araw na nakabilad sa init, lalo na ang mga nasa informal at lower income sectors. Kagaya ni Melinda, walang opsyon kundi magtiis at gumawa na lamang ng paraan upang maibsan ang nararamdaman na init. Sa hanay naman ng mga pajak driver, nagiging limitado ang oras ng pasada upang makaiwas sa matinding init. Ako, pag-araw ka na mainit na, dahil ligwa man akong pandong, mga alas 11 uli na ako. Para naman kay Antonio Pito Jr., apektado rin ang pisikal na kondisyon dahil sa sobrang init. Mas nakakapagod pag sobrang init. Mas madaling mapagod. Minsan nahihilo, ganyan. Maging ang kita ay apektado rin. Ayon sa ilang driver, mas kaunti ang pasaherong lumalabas dahil sa matinding init. Dahilan upang bumaba ang kanilang arawang kinikita. Pagkakaiba dahil ngunyan nagrabing init, halos ang mga pasahero dahil naman nagpararuluwas. Bakong araw kang inot na medyo mauran gani, mas dako lang pasahero kumpara mo ngunyan nagrabing init. Kaunti man ang pumapasada, bilad pa rin ang traffic enforcers upang siguraduhin na maayos ang daloy ng trapiko. Dumidiskarte na lamang sila gaya ng pagpapalitan upang makapagpahinga ng sandali at makayanan ang init sa maghapon. Actually, so routine mo yan pag nag-traffic kami. Minsan naghuhurol kami kang body ko na magkakaigwa kami 15 minutes. Halimbawa, siya muna sa pinataho ko dyan. After 15 minutes, ako naman. Pero pagka talagang kasagsagan kang bihikulo, nagsabayan kami doon. Ayon sa Tabaco City Health Office, ang ganitong kondisyon ay may direktang epekto sa kalusugan, lalo na sa mga exposed sa araw ng matagal. Ang sobrang init ay maaaring magdulot ng imbalance sa katawan, mula sa dehydration hanggang sa posibleng heat stroke, lalo na sa mga dati ng may karamdaman. Doble ang hamon para sa mga manggagawang araw-araw na nasa labas, tulad ng mga driver, laborers at street workers dahil sila ang direktang exposed sa matinding init. Katunayan, may mga nagpapakonsulta na sa Tabaco Health Center dahil sa mga nararanasang epekto ng sobrang init, lalo na kung matagal na nakabilad sa araw habang nagtatrabaho. Number one is the hypertension. Yeah. Yun talaga yung number one, yung na high blood talaga yung nagpapakonsult sa atin. And then number two is infection sa ihi or UTI kasi nga nadidehydrate sila. Paliwanag ng CHO, ang tuloy-tuloy na exposure sa init ay maaaring magdulot ng dehydration na posibleng magresulta sa hilo, paghihina at iba pang kondisyon. Sa kabila ng babala na iwasan ang paglabas sa kasagsagan ng init, hindi ito maiiwasan ng mga manggagawang nasa labas dahil nakasalalay dito ang kanilang kabuhayan. Kaya naman, mahalaga ang simpleng pag-iingat tulad ng pag-inom ng sapat na tubig, paggamit ng proteksyon sa init, at paglalaan ng oras para makapagpahinga kung kinakailangan. Sophia Lorraine Baria, Bicol.ph